Kumustahin naman natin ang presyo ng bigas sa ilang palengke sa gitna ng ipinatutupad na importation ban sa bigas at mga pinsalang dulot ng nagdaang mga bagyo. Live mula sa Maynila, may unang balita si James Agustin. James, ano na ang presyo ngayon? Maris, kung ngayong Disyembre wala pa namang pagtaas sa presyo ng bigas sa mga pamilihan at ramdam ng mga mamimili yung stable na presyo ng bigas. Sabi ng DA, hindi lang daw presyo, maging supply ng bigas ay stable sa mga pamilihan base sa kanilang monitoring. 39 pesos per kilo ang pinakamababang local rice na mabibili sa pwestong ito sa Blumentritt Market sa Maynila. Mayroon ding 50 pesos per kilo. Sa imported rice, naglalaro ang presyo sa 47 pesos hanggang 57 pesos per kilo depende sa klase. Ayon sa Department of Agriculture, stable ang presyo at supply ng bigas sa kabila ng pinatupad na importation ban at mga pinsalang naidulot ng mga nagdaang bagyo sa mga taniman. Si Lito na may-ari ng isang karinderya ramdam daw yan, kaya kalahating kaba ng imported na bigas ang binili niya. Nadadagdagan namin yung ng kanin. Yung takal, medyo maganda kita. Mayroon din mga mamimili na iilang kilo lang ang binibili dahil tight ang budget. Gaya ng security guard na si Philip na suki ng local rice. Malaking kaluwagan din. Kasi yung pwede mo na magamit sa ibang bili. 3 beses kada linggo rin bumibili ng bigas ang junk shop helper na si Antonio. Nakaalog ng konti kasi badit-badit lang. Ayon sa nagtitinda, may ilang local rice na tumaas ng piso ang kada kilo noong nakaraang buwan. Sabi ng ilang mamimili, sana raw ay hindi na gumalaw ang presyo ng bigas lalo pat magpapasko. Mas maganda, mapapagkasya ang panggasto sa bahay. Ayun ang maganda. Kung mataas, parang ipit kang pera mo sa bulsa. Samantala, Maris, sabi ng DA, mag-i-import ulit ang Pilipinas ng bigas pagpasok ng Enero. Kung gaano po karami, depende doon sa supply hanggang sa susunod na anihan sa buwan ng Marso at Abril. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Balik tayo sa Balintawak Market at dito nga po, nakikita ko natin, ito yung mga gulay na madalas na ginagamit natin pansahog sa paghanda natin ng Noche Buena, carrots, ang repolyo, itong Baguio beans, ayan. Pero dito napansin natin ngayon na medyo mataas ho yung presyo. Halimbawa po, itong Baguio beans ay nagkakahalaga ngayon ng 220 per kilo. Ang sitsaro, ito yung sitsaro na to. Ito madalas na ilalagay sa chapsuy, ganyan, sa pansit, din. 470 pesos per kilo, samantalang ang carrots naman ay umaabot ng 70 pesos per kilo. Ang repolyo ay 70. Ang broccoli, ito po ay umaabot ngayon sa 230 pesos per kilo. Medyo mahal din po yung mga bell pepper. Yung green na bell pepper umaabot sa 290 pesos per kilo, yung pula 150, samantalang ang patatas naman ay umaabot ng 100 hanggang 120 pesos per kilo. Usapin natin yung nagtitinda rito. Saglit lang. Yung presyo ng ibang mga gulay dito, halimbawa itong Baguio beans, ang sitsaro, medyo mahal. Ano inaasahan natin sa mga darating pang araw? Mamahal pa ba yan? Karamihan po sa mga gulay tuwing may okasyon po, like Christmas po, hanggang po yan po ng New Year is po. Opo. Taasan po natin na tataas po talaga. Tataas pa. So yung presyo dito, halimbawa na si Chero na 470, pwedeng tumaas pa yan. Pwede pong bumaba, pwede pong Kasi same. maraming namimili, yun ang hinahanap. Ay, opo. Dahil yan po okay. ang kailangan sa okasyon. Kailangan doon sa panghanda nila, di ba? Kaya asahan na ho natin na baka ho magkaroon tayo ng pagtaas sa presyo ng ilang mga gulay. Gaya ho nito. So ano may papayo mo sa mga kababayan natin? Hindi naman sila pwedeng mamili na ngayon at parang hintayin ng Pasko. Ano may papayo mo sa mga namimili? Ano lang po, kasi sa ngayon sa mga presyo hindi naman naka-stable po 'yan. Minsan po kasi bumababa, tumataas. Kaya hintayin na lang po natin hanggang sa pag-abot ng Pasko, sa okasyon, ganun po. Kasi para po malalaman kung ano po talaga ang kapresyohan. Oo. Ano ba, kumusta ba doon sa mga kinukunan nyo? Marami ba o kula? Di ba dahil doon sa mga nagdaang bagyo, ano nangyari? Sa ngayon po medyo nakakabawi na po sila, yung mga supply po medyo dumadami na po. May mga parte pa po ng lugar na hindi pa yung mga
Pananim. mga stock ko po. Okay. So, ang asahan ho natin, baka magkaroon ng pagtaas sa presyo ng ilang mga bilihin gaya ng mga gulay dahil sabi nga, pagka ganitong Pasko, tumataas ang demand. Opo, especially po talaga pag mga bagyong gulay po. Okay, salamat. Ayan, dito naman ho tayo. Ang presyo ho nitong bawang ay umaabot ngayon sa halagang 100 pesos o 100 pesos pag hindi ho balat. Pero ito, pag yung balat na, at maramihan na lulutuin nyo, pwede na ho kayong bumili niyan, 120 pesos per kilo. Samantalang ito naman ng sibuyas, ang maipapayo ko lang ho doon sa mga bumibili. Pag bumibili ho kayo, mas mura ho yung maliliit na size. Yung pang isang gamit lang. Yan, ganito ho. Yan, mga pang isang gamitan lang, mas mura ho yan, mga ganito. Umaabot ho itong ganito ng 130 per kilo. Samantalang yung mas malaki-laki ay umaabot ho ng 100. Kasi ito pagka ginamit nyo, kailangan at least 2 putahe yung iluluto ninyo. So, yan lang ho yung dapat na tandaan. Kung ano lang yung gagamitin natin, yun lang ho ang bilhin natin dahil medyo para ho makabawi-bawi tayo sa presyo, di ba? Ang kalamansi, ayan, ginagamit ho natin yan pang marinade, ayan, para ho o kaya naman lalo ho ngayon na uso ang mga sipon, pang kalamansi ay medyo mura ho, umaabot lang ng 60 pesos ang bawat kilo. Kaya ho, yan ho yung mga presyuhan ngayon dito sa Balintawak Public Market at asahan na ho natin na habang papalapit ho ang Pasko, may mga bilihin ho tayo na medyo tataas ang presyo. Yung iba naman baka ho maging stable na. Gaya ho nito sibuyas at bawang na pangunahing ginagamit natin sangkap sa pagluluto natin ng ating mga putahe sa bahay. Maring kinondena ng iba't ibang opisyal at grupo ang pagbomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga mangingisdang Pinoy sa Sabina Shoal na nasa West Philippine Sea. 3 mangingisda nasaktan dahil sa panibagong harassment ng China nitong December 12. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela, nawasak ang mga bangka ng mga mangingisda. Nanawagan ng ilang mambabatas sa international community na panagutin ang China sa mga agresibo nilang aksyon sa West Philippine Sea. Sabi ng grupo ng mga mangingisda na pamalakaya ang panibagong insidente ng pag-water cannon ay patunay nila ng walang batayang kontrol ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Paalala rin daw ito na kailangang resolbahin agad sa mapayapang paraan ang issue sa West Philippine Sea. Kinondena naman ng Amerika ang ginawa ng China na anilay delikado sa buhay at kabuhayan ng mga mangingisdang Pinoy. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na may isa na namang fishing expedition laban sa kanya matapos siyang sampahan ng mga reklamo. Mga reklamong plunder, graft, malversation at bribery ang isinampas sa ombudsman ng iba't ibang civilian groups. Kaugnay ito sa mali umanong paggamit ng 612 million pesos na confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President noong 2022. Bukod sa bise, kasama rin sa mga sinampa ng reklamo ang ibang dati at kasalukuyang tauhan ni BP Duterte sa DepEd at OVP. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na pilit na anyang nag-iimbento ng mga paratang para daw magmukhang may proseso at lehitimo ang investigasyon. Git niya, hindi ito tungkol sa paghahanap ng katotohanan, kundi pagtakip sa issue ng nakawan sa pamahalaan. Dati na ginit ng bise na walang maling paggamit sa confidential funds ng kanyang opisina. Champion ang San Beda Red Lions sa NCAA Season 101 Men's Basketball. Na-sweep nila ang final series kontra Letran Knights para maibalik ang kampyonato sa Menjola. Ang score sa Game 2 nitong Sabado 83-71. Yan na ang ika-24 na championship title ng San Beda bilang most decorated men's team sa history ng NCAA basketball. Podium finish din para sa Perpetual Altas matapos talunin ang Benilde Blazers sa bronze medal match sa score na 87-75. Back-to-back most valuable player ang Benilde Giant na si Allen Liwag. Rookie at Freshman of the Year naman si Jonathan Titing Manalili ng Letran. Kasama nilang dalawa sa Mythical Five si Juniel De La Rama ng San Sebastian Stags, si Janty Miller ng San Beda Red Lions at si Kevin Santos ng Letran Knights.
Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.